Gabi po mga kapatid sa bawat isa. Gusto kong magpasalamat din dahil sa nakaraang pagsamba natin. Siyempre yung pagranas natin ng presensya ng Diyos. So actually po sa totoo lang, medyo nagkaroon po ng problem yung praise team na regarding sa beat, no, sa ano po. So sabi ko, no, parang mahirapan ata makabawi. Parang gano'n yung pakiramdam ko na ano. Kasi parang alam na mabagal din ano, yung may problema. Pero sa bandang huli, sa totoo lang po, andun na yung ano, yung pagranas ng presence ng Lord. Talagang parang ako mismo, kulang na lang po talaga lumuhod ako nung Sunday sa pagsamba sa Diyos. So, very thankful tayo doon sa gano'n na pagpaparanas ng Panginoon ng kanyang presensya. So, then pagdating doon sa youth fellowship, no, na-test din ako doon sa ginawa ng mga kabataan natin. So, good job sa mga kabataan natin. At the same time, si Sean, no, sharing the Word of God. And a very, ano po, kumbaga, rekta siya na sa mensahe. Tapos malinaw yung presentation niya. So, thankful tayo dahil yung kabataan natin ay, kumbaga, meron tayo nakikita ang mga next in line po ng mga future ng mga preacher natin later on. So, pagpilitan po natin ang mga kabataan na ginagamit ng Lord, naway patuloy na maging dynamic ang ating pong mga young people, lalong-lalo na po sa pag-reach out po sa ating pong mga kabataan din na dumadalo sa ating church. So, purihin ng Diyos sa kanyang papuri, parangal at pasasalamat. Ngayon po ay tatalakayin po natin ng 1 Corinthians chapter 1 verses, babasahin po natin ng 1 Corinthians 1 verses, start po tayo ng 18 hanggang 25. So 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 25. Ito pong nakalagay. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him. God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Siya po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita sa mandali po tayong manalangin. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Lord, sa gabi ito, sa aming pagtitipon, sa platform na ito, Panginoon, sa pagkakaroon namin, Panginoon, ng testimony, ng pag-awit, ng papuri para sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapatid na patuloy, Lord, na naglilingkod sa inyo. Dalangin namin na kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng pangunawa. As we listen to your word, dalangin namin, Panginoon, na matulungan kami, Panginoon, na maintindihan at may apply, Panginoon, ng mga salita ninyo, Panginoon, na nabasa namin sa gabing ito. Kayo pong siyang magtago, Panginoon, ng iyong lingkod at makita ang iyong kalwalhatian at ang iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At po magsabi ng Amen. And ang title po natin ngayon is The Message of the Cross.
At kung pag-aaralan po natin, ang background po ng Corinthians Church ay, kumbaga, when you read, no, yung chapter ng books ng Corinthians, marami tayong makikita ng mga issues, diba? Katulad po sa pagkain, because ang context po niya is marami po sa Corinthians Church na mga Hudyo. So they were strict pagdating sa tinatawag po ng dietary law. Okay? At mix din sila ng tinatawag po ng mga Greeks, ng mga Gentiles. So ang mga Gentiles naman, ang mga Greeks naman po ay ano naman sila po yung tinatawag na maraming mga gods sila. Yan ang ano nila, yan ang background nila, mga Greek gods. So ang iba po ay iniaalay nila yon sa kanilang Diyos, yung mga pagkain. So ang sinasabi ni Paul, lahat ng pagkain ay pwedeng kainin, basta wag haluan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So kinlarify niya yan regarding po sa pagkain at regarding po sa pagkakatisod ng ibang mga for example, ang mga Greeks ay pwedeng kumain sila ng kahit na ano. Samantalang ang mga Hudyo naman ay marami silang tinatawag ng mga dietary law na sinusunod. So si Paul ay nagbibigay ng mga pagbabalanse ng mga dapat gawin, ng mga dapat bayaran at mga dapat hindi. So, ang city po ng Corinth was prominent in the first century. It is located in Greece on an isthmus between the Aegean and Ionian Seas. So, meron po silang tinatawag na malakas na military and commercial po na sitwasyon. So, ang Corinth po ay capital po ng Roma, province po ng Achaia. It was a prosperous city, but also known for its immorality. So ang lugar po ng Corinth po ay marami pong mga tinatawag na kasalanan, ganun po yung kanilang lugar. So maraming mga philosophies din, they were highly educated people. But the same time, sila po ay rampant po ang sexual pleasure and sexual sin sa kanilang lugar dahil po sa temple po ni Aphrodite. So ang Corinth po ay meron pong tinatawag na disgusting reputation. Meron po silang ginawang Greek word. It was coined as Corinthiazomai, which meant to live immorally like a Corinthian. Parang makasalanan talagang ano. So pag sinabing binanggit yun na yun, itong word na yun na Corinthiazomai, ibig sabihin ikaw ay namumuhay katulad po ng mga Corinthian. Ganun po yung kanilang background. Mapapansin din ho natin, dami pong issue dyan, yung demandahan, tapos yun, pati po sa communion, no, ganyan po yung ng background po ng Corinthian Church. Now, sa verse 18, sabi doon, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, sabi doon, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Hindi ko sinasabi dito na si Paul o ang God ay against po sa wisdom, against po sa knowledge. Hindi ko sinasabi. But mayroong specific na tinutukoy si Paul because ito po yung pananaw ng mga Hudyo at pananaw po ng mga Greeks. Okay, patungkol po sa karunungan, patungkol po sa wisdom, patungkol po sa kaalaman, sa knowledge. So, because ang cross, ang kanilang tingin patungkol sa cross ay ito po ay cursed. Ito po hindi magandang larawan. Ito po ay larawan din ng tinatawag po ng shameful na kalalagayan. Nakakahiya pang mamatay sa cross. Hindi mo siya pwedeng pagmalaki because ang cross is a means of public execution of the Romans. So, yun para bagang paano ka namatay? Sa cross, ibig sabihin o sa puno,
hindi magandang ano yan, hindi magandang kalalagayan yan. It was a symbol of shameful crimes and powerlessness before the irresistible Roman Empire. So the cross of Christ was not foolish in the Greek and Roman cultures. Ito po ay kahiya-hiya. It is a result po ng tinatawag po na atheism. Actually po sa kanilang lugar, marami po silang paniniwala patungkol sa Diyos at sa mga kapangyarihan. Ang cross po ng Panginoong Hesus ay foolish to the pagan culture kasi siya po ay rejected by his own people and crucified like any other common criminal by the Roman machine. Ibig sabihin po yung Roman system po ng pagpaparusa. So yun po yung tingin ng mga tao pagdating po sa cross. Now this time, si Paul po ay nag-quote ng Isaiah chapter 29 verse 14. Doon po galing yun, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Ito po ay tumutukoy sa isang panahon ng sinunod ng Israel ang payo po ng mga tao na hindi nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Kasi nakipag-alyansa sila sa Ehipto na naglalayog para kasi ang kanilang posisyon kasi may war po the time laban sa mananakop na Assyria. Ang talagang kailangan po nila ay ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ililigtas sila ng Panginoon. Yung po yung dapat nilang gawin. But ang ginawa nila nanampalataya sila, naniwala sila na ito yung dapat nilang gawin. Galing po sa wisdom o estratehiya sa pakikipaglaban para manalo. So, sinasabi ni Paul, binanggit niya yun dahil nakasalalay yun sa worldly wisdom. Okay? So, binanggit ni Pablo si Isaias na sinasabi ng Diyos na siya mismo ang sisira ng karunungan ng mga itinuturing na matalino ayon sa pagkaunawa ng tao. Ipinahayag ng Diyos na siya ang ahadlang, siyang magbabago ng mga iniisip ng mga taong hiwalay sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang Diyos ay nakatuon sa pagpapahayag na ito ay kahangalan sa mga taong mga sumasalungat sa kanya bilang sa kanyang mga kalooban o sa kanyang karunungan. Siya mismo ang sisira nito. Yung mga lumalakad ayon sa kanilang sariling karunungan at pangunawa na hiwalay sa patnubay ng Diyos. Ito po ay initiative mula sa Panginoon na siya ang sisira sa karunungan at kaalaman ng mga matatalinong tao sa panahon na iyon. So kasi ang mga Hudyo, ang mga Greeks, kumbaga, they were learned yung mga believer that time. So naaapektuhan sila pag pinag-uusapan ng cross ni Christ, na ito po ay kahiya-hiya. Ito po, wala kang makikitang lakas dyan. Wala kang makikitang kapangyarihan dyan. Dahil yan ay sign ng weaknesses. Yung po yung kanilang konsepto. So sa verse 20, sabi doon, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? So sinasabi po ni Paul, sabi niya, ito po sarcastic na matatalino kayo. Kayo yung mga tagapagturo ng kautusan. Kayo ay mga philosopher of this age. Hindi ba ginawa ito na foolishness pagdating po sa tinatawag ng wisdom ng mundong ito? Because maraming matatalino sa ating mundo. And sa totoo lang, ang invention ay halos walang tigil. Lagi may bago, ang teknolohiya ay pataas ng pataas. Lahat ng mga bagay ay halos gawing, di ba? Maraming tayong mga instant. Kaya ang buhay din ay parang nagiging instant na lang din. Ang mga kinakain ay napapalitan ng mga, katulad po ng mga natural, napapalitan ng mga artificial na pagkain. Kahit ang dunong at kakayanan na napapalitan din ng artificial intelligence. Ang mga tagapaglingkod ng bayan, ito po nakakalungkot, di ba? Ay hindi nagiging tunay na tagapaglingkod, kundi humuhusay sila sa pagnanakaw ng hindi namamalayan. Humuhusay sila sa paggawa ng batas, hindi upang makatulong, kundi upang madagdagan
ang kanilang makakamukam. So, yan yung reality ng mundong ito. At binabanggit dito sa verse na ito, where is the wise person, the teacher of the law, the philosopher of this age? Ang mga ito ay hindi nakaunawa ng plano ng Diyos. Hindi naunawaan ang ginawa ng Diyos upang ang tao po ay magkaroon ng reconciliation. Hindi nila naunawaan yung tinatawag na nasirang relasyon ay naibalik dahil sa redemptive act of the Lord Jesus Christ. Hindi nila naunawaan yun. Ang inisip nila, ito ay weakness, ito ay foolishness. So, kung tutusin, di ba, aanahin mo ang maraming medalya, aanahin mo ang mga naitalang mga achievements, aanahin mo ang mga nagawa mo, mga nakamit mong mga rewards, awards. So, kayamanan, kasikatan, karangyaan, kung hindi mo naman nakilala si Jesus, kung ikaw ay bulag at puro lang yung isipan sa pangunawa at pagtanggap kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo, lahat ng mga bagay yan ay mababaliwala kung hindi mo naunawaan ang ginawa ng Jesus Christ para sa iyo. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? So, ang lahat, no? Yun ang sinasabi ni Paul. So, sinasabi ni Paul sa atin is, you are blessed when you understand, or when you understood the work of God in your life, yung ginawa ni Jesus Christ on the cross of Calvary. Sabi po sa verse 21, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him. Yung karunungan ng mundong ito ay hindi naging daan upang makilala si Kristo. Hindi siya naging daan para makilala nila, maunawaan nila ang kilos ng Diyos. Sabi doon, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. So, yung mga naniwala na nampalataya, kahit doon sa tinatawag na quote-unquote na foolishness, sabi doon, God was pleased. Ang Corinthian Church po ay napapaligiran ng kultura at norm na sila ay mapagsaliksik, maalam sa mga matataas na antas ng filosofiya, edukasyon. Pagdating sa law of Moses, alam nila yan. Pagdating sa Hudyo, alam nila yan. Hindi basta-basta nakakalusot ang mga bagong katuruan o kaalaman ng mga pumapasok sa kanila. Yung comparison ng wisdom ng Diyos at wisdom ng mundo na foolishness ang tingin patungkol sa Ebanghelyo o sa gospel na ginawa ni Christ para sa atin, na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Si Paul ay nagpapahayag ng makapangyarihang katotohanan o powerful truth na ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi naniniwala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo bilang paraan para mapatawad sa kasalanan, hindi dahil sa mahirap unawain yon, kundi dahil ito po ang tingin nila, ito po ay too easy o napakadaling makamtan. Kaya nila, ito ay foolishness. Maniniwala ka lang, mananampalataya ka lang kay Jesus, at sa kanyang ginawa ay mapapatawad ka na, at magkakaroon ka ng buhay na walang gan. Ito po ay foolishness sa kanilang pananaw. Pero ito yung sinasabi ni Paul. Bagamat ito ay foolishness, but it is the power of God. Ito yung tinatawag na power of God para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ito, kadalasan kung gusto natin, lagi tayong may tinatawag na too easy naman yan, mananampalataya ka lang. At maniniwala ka lang kay Jesus Christ, meron ka ng salvation, too easy. But that's the gospel basically, di ba? Kasi inisip natin, bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, bago ka magkaroon ng tinatawag na kapatawaran ng kasalanan, dapat maging mabait ka muna. Dapat mukha kang santo, dapat ganun ang tsura mo, dapat ganun ang sa physicality mo, dapat ganun ang tingin nila sa iyo. Dapat mapaggawang gawa ka muna, dapat magsakripisyo ka muna. So, sa tingin ng mga tao, ito ay foolishness sa Hudyo at sa mga Grego kasi it's too easy. Yun po yung tingin ng mga
tao on Paul's time. So mga kapatid, hindi nagdadaan sa talino ng tao ang pangunawa sa karunungan ng Diyos. Kaya marami mga matatalino, ligaw, pagdating sa kalooban ng Diyos. Kaya magpapasalamat tayo. Ito po ay inihain sa atin, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang ginawa ni Christ para sa atin. At through constant Bible study, lumalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon at sa mga bagay na kanyang mga kalooban. So, sa verse 22, Jews demand signs and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. So, ang kanilang pananaw, si Kristo ay stumbling block, katitusuran sa mga Hudyo, at foolishness to Gentiles, kamangmangan sa mga Hintil, dahil iba nga ang kanilang standard. So, maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala sa pangangaral ni Pablo. At even now, hanggang ngayon, marami pa rin Hudyo ang hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ang mga Hudyo ay humihingi ng mga signs and wonders sa panahon ni Paul. Katulad ng panahon ni Moises, paghati ng dagat, pagpapadala ng Diyos ng mana, ang pillar of cloud and fire, ang tubig na nanggaling sa bato, marami pang signs and wonders. Samantalang mga Grego naman ay naghahanap ng malalim na paliwanag patungkol sa mga filosofiya. Tapos, by faith lang sa pagkamatay ni Jesus, sa personalidad ni Jesus, magkakaroon nga na ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. So kahit na magkaroon ng maraming signs and wonders, ay magkaroon ng malalim na filosofiya, ay hindi maghahatid sa kapatawaran ng kasalanan at hindi makakamit ang buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 24, to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Mababasa natin, sabi ng, for the foolishness of God and the weakness of God. Paul is speaking hindi para sabihin na foolish ang God at weak ang God. Ulitin ko po mga kapatid kasi baka magkaroon tayo ng tinatawag na maling pamanawa doon sa verse 25. For the foolishness of God and weakness of God. Hindi po sinasabi na foolish ang God at weak ang God. Kundi ito po ay from the perspective ng mga Hudyo, pananaw ng mga Hudyo at mga Grego, mga unbeliever. Yung foolishness na word dito, sa Greek, ito po ay moron. Moron. Ibig sabihin po, sa English word, ito po ay kamangmangan. Ito po ay stupidity. Ito po ay idiotic. No? Ito po ay godless perspective. Kasi iniisip nila, it is stupid to think that God would sacrifice His own Son para mamatay, para bayaran ang kasalanan ng mga tao. Stupidity sa kanila yon. Idiotic sa kanila yon na ang Diyos would sacrifice His own Son para mamatay, para bayaran yung kasalanan ng tao. Sa pagan world kasi, tatawagin nilang weak ang God na namatay. Lalo na kung sa cross. Ganun yung kanilang tinatawag na perspective. So, ganyan ang kanilang perspective. Kaya ang sabi ni Paul, kung ganyan ang tingin na foolishness yan ng Diyos, it is wiser that human wisdom, sabi doon, at kung kahinaan man yan o weakness ng God, kung yun ang tingin ng mga tao, mas malakas yan kesa sa human strength. Yun po yung sinasabi ni Paul. So, ang tingin ng mga tao, ito po ay foolishness. Kung tingin ito ay kahinaan, sign ng kahinaan. Hindi. Ang sinasabi ni Paul, it is wiser than human wisdom. It is stronger than human strength. So, ganun yung sinasabi ni Paul sa atin. Now, ano po ang lesson nito sa atin today, tonight? Understanding of Christ's death on the cross had brought us forgiveness. Ulitin ko po, ang pagkaunawa sa kamatayan ni Kristo sa cross ng Calvary ay nagdulot po ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi ba ito ay kalakasan at wisdom? Yan ay ginawa ng Diyos sa atin. This is grace and love from God. Ituring man nila na ito ay
foolishness, ituring man nila ito ay kahinaan, but for us na naligtas, ito po ay karunungan, ito po ay kayamanan, ito po ay kalakasan na nanggagaling sa Diyos. So ang ating response, let us always be grateful to God. Laging magpasalamat sa Diyos. Laging magpasalamat. Pag iisipin mo palagi ang kaligtasan, hindi ka maliligtas on your own, but it was given to you. Binuksan ng Diyos ang iyong pangunawa that you may believe the Lord Jesus Christ. It is a grace. So, salamat sa Panginoon. Ikalawa, hindi dahil sa matalino, mayaman, makapangyarihan ng tao, upang maging batayan na mas malalim sila patungkol sa mga bagay-bagay ng mundong ito. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang sa Diyos. Dahil ang Diyos lang po ang nagbibigay sa atin ng pangunawa, nagbubukas ang ating isipan, ang ating pong puso upang tayo manampalataya sa Kanya. Ikatlo, ang Diyos lang ang tunay na maalaman, makapangyarihan. So tayo po, ang response natin, magpakumbaba po tayo at magpasakop po tayo sa Diyos. Ika-apat, hindi tayo titigil na ibahagi si Kristo sa mga tao. Kasi walang ibang paraan na maligtas ang tao sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ng ating pong buhay. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Sa Kanya po ang papuri, parangal at pasasalamat. Yan, magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pong pananalangin sa Panginoon. Maaari na po tayong magsulat po ng ating pong mga prayer requests.